Hindi nagpakita ang 18 Manoy ex-Marines sa pulong ng Blue Ribbon Committee sa pamumuno ni Senator Erwin Tulfo kaugnaya sa flood control corruption. Ayon sa abogado ng mga ito, haharap lang sila kung mag-i-inhibit si Tulfo. Ang report ihahatid ni Ace Cruz. Hindi sumipot sa consultative meeting ng Blue Ribbon Committee na pinamumuno ni Senator Erwin Tulfo ang umano 18 ex-Marines na nag-akusang nagdala ng mga maletang pera kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., dating Speaker Martin Romualdez at ilang mambabatas bilang kickback mula sa flood control funds. Bagay na kinasigo ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian. Nakakadismaya na hindi po umattend yung 18 bodyguards, yung kanilang abogado na si Attorney Baligod at si Ginoong Mike Defensor dito sa ating patawag. Ito po ay opisyal na patawag. Hindi ho pwedeng pumili kung saan sila pupunta at magsalita. Hindi ho pwedeng pumili kung sino ang kakausapin ho nila, kung kakampi man o hindi. Kalaunan, dumating sa Senado ang umano'y ex-Marines kasama ang kanilang abogado pero dumiretso sila sa opisina ni Senador Robin Padilla. Weekend na lumiham si Senate President Alan Cayetano na hindi niya autorisado ang June 8 hearing. Nagpatutsyada si Senador Raffy Tulfo sa mga salaysay ng umano'y ex-Marines sa hearing ng kampo ni Cayetano noong isang linggo. Hirap silang ikwento ang kanilang naratibo. Pag medyo nagkakamali, siyempre, inaayos ng mga presiding officers ang testimonya. Kabilang dito, ang umano'y money changer na pinagpalitan nila ng dolyar at ang umano'y cellphone na inialok na ipapalit sa kanila. Iginit ng National Bureau of Investigation na maling tawagin ng mga ito na ex-Marines dahil 3 lang sa 18 ang maayos na nakapagretiro. Karamihan pa po rito ay merong mga naging kaso at merong isa na merong pang patuloy na dinidinig na kaso. Dagdag ni Matibag, sinadya lang umano ng grupo na tawagin sila ex-Marines para magkaroon ng kredibilidad lalo't puro sabi-sabi lang ang mga impormasyon nito. Hirit ng abogado ng grupo, we don't expect Mr. Erwin Tulfo to admit his guilt as chairman of the committee, and that is debatable. He can cite us in contempt, he can punish us, and he can send us to jail. Hamon ni Baligod kay Tulfo, For him to recuse himself, to inhibit and let those who were not named in the affidavit to preside over the investigation. Definitely mag-i-inhibit ako. oras na mangyari ito, si Senator Francis Pangilinan na mangunguna sa naturang pagdinig. Hindi pa rin kinikilala ni Cayetano ang ginawang pulong. If it's acceptable to us that we witnessed this morning the biggest cover-up committee hearing of our generation. Consultative meeting lang ang ginawa ngayong Lunes dahil hindi pa naisasaayos ang bubuong miyembro ng komite. Pero oras na may kasamang pagdinig, iginit ni Tulfo na posibleng makontempt ang resource persons na ipatuloy na hindi sisipot sa imbitasyon. Ace Cruz, Newslight.